Masakit ba? Kahit ganun mo, Pio. Dantay mo. Dantay mo, yan. May gas-gas din eh. Huwag mo na ganun yung Hello mga mamis, malapit na nga talaga ang summer kaya masabi ko sa sarili ko ay magpapapayat na nga ulit talaga ako. Kaya naman nung pagkahatid nga namin kay Kyle sa school at pagkatapos ng mga gawain ko, naisipan ko nga talagang mag-exercise dito sa may gilid ng bahay. Gusto ko din kasi talaga pag nag-exercise ako ay walang nakatingin sa akin. Pero si Kyle kung nandito yon sasabay sa akin mag-home exercise yon dahil assignment nga nila yon sa coaches nila kapag wala silang training. Diyos ko, nakakailang minutes pa nga lang ako pero ayan, hingal na nga talaga ako. Next naman na ginawa ko ay itong parang hula hoop. Nag-timer nga lang ako dyan. Grabe, ang lakas talagang makatagaktak ng pawis niyan. Tapos, pumunta nga sa amin si Ate Noemi dahil nagpasama nga siya sa akin dito sa may bayan. Pagka-uwi naman namin sa bahay, dumating na pala yung mga parcel ko at tinulungan na din pala ako ni Ate Noemi mag-open ito. Ito pa naman yung gustong-gusto kong ginagawa, yung kapag madaming dumadating sa akin na package, tapos binubuksan ko siya. Nako, more blessings pa po talaga. Bago lahat, share ko muna sa inyo itong nilalagay ko dito sa may eye bags at dito nga sa ibabaw ng mata ko. Grabe, matagal ko na nga talaga tong ginagamit at nakakalighten talaga siya ng eye bag. Maliit lang siya pero boom talaga kapag nakita mo yung result. Nung kinabukasan naman, wala ang pasok nito sila Kyle at pumunta nga yung laging nakikipaglaro sa kanyang bata dito. Ay dalangan Tamiya, kaya naman hinanap nga ni Kyle yung Tamiya niya dito. Madami talagang laruan si Kyle na hindi niya nagamit pero minsan nagagamit naman niya saglit lang tapos tinatago ko. Kasi kapag naisipan niya talaga na gusto niyang laruin, kailangan ko talagang maibigay yan sa kanya para hindi na rin talaga kami bumili. Nagka-problema nga din pala sa battery itong e-bike namin. Kali ayan, nagkasunod-sunod din talaga yung gastos namin. Sumabay pa nga talaga tong e-bike dahil medyo pricey para sa amin to. Tingnan na nga din pala ng daddy ni Kyle yung battery health nito. Nagulat ako dahil parang iPhone din pala yung battery nito dahil bumababa nga yung health battery niya. 1 year na nga mahigit sa amin to pero ang dami pa rin nagsasabi na mukhang bago. Paano ba naman kasi bawat gamit nito ay talagang nililinis ng daddy ni Kyle yan kapag galing sa labas. Ang kinahihiligan na naman nga ngayon ni Kyle ay itong yoyo. Nagpahinga na nga muna pala dito si Kyle at yung kalaro niya sa ilalim ng puno. Bago nga ako mag-shoot ng mga videos, pinuntahan ko na nga muna sila at kinamusta. Gusto ko rin kasi talaga nakikipagkwentuhan kapag nandito nga yung mga friends ni Kyle. Buti na lang din talaga at may mga batang pumupunta dito para makipaglaro kay Kyle. Ngayon nga lang din talaga to, paano ba naman kasi dati hindi rin nakakalabas si Kyle ng gate kapag hindi ako kasama. Or kaya magyayaya pa yan kila Ella or kaya naman kila tatay para lang makapaglaro siya. Pinagmerienda ko na nga muna pala si Kyle dito dahil umuwi na rin pala dito yung kalaro niya. Pagkasundo naman namin sa kanya sa school, grabe talaga ang kaba namin ng daddy niya. Kasi may nangyari nga ding hindi maganda kay Kyle. Natapos ko nga pakainin at asikasuin itong si Kyle. Ligo na nga rin ako dahil pumunta nga kami sa bayan. Ibilin nga sa amin si Kyle, gusto nga daw niya ng shawarma dahil nagke-crave siya. Kaya naman dumaan na nga muna kami bago kami pumunta dito sa Mercury. Bali bumili nga lang kami dito ng gamot na kailangan ngang inumin ni Kyle. Konti na lang din kasi talaga yung gamot ni Kyle at hindi na nga kasya. Hindi rin naman ako nag-i-stock ng ganito kasi kailangan nga may reseta kapag bumili ka. Medyo nagmamadali na din kami niyan para nga makainom na kaagad ng gamot si Kyle. Dahil kanina sinasabi niya nga na makirot daw talaga yung nasa mukha niya. Bali pagkadating nga namin sa bahay, pinakain lang namin siya pero konti lang din yung nakain niya dahil nahihirapan nga daw siyang umanga. Inadampian ko lang din pala to ng malamig na tubig. Napainom ko na nga rin pala si Kyle ng gamot dyan. Kasi baka mamaya kung kailan madaling araw at saka kumirot at umiyak itong si Kyle. Tatakot pa nga talaga ako dampian to. Paano ba naman kasi natatakot din talaga ako. Tingnan nyo naman, lalo na nga kanina, grabe talaga yung maganya. Buti na nga lang ngayon, medyo umimpis kahit papaano. Hindi na rin pala namin pinapasok ngayon si Kyle para makapagpahinga siya sa bahay. Tapos dumiretso nga kami ng daddy ni Kyle dito sa may 7-Eleven. Dahil nagpapabili nga si Kyle dito ng pagkain niya dahil may gusto nga daw siyang kainin. Yun lang, thanks for watching, bye-bye!